Pupunta kami sa bahay at magtatanggal kami ng bubong ng bahay. So galing kami sa Banwa, sa bayan. May binili kami ng lahat ng mga connectivity. Kasama namin si Mr. Driver and Lover. Pupunta kami sa bahay at maglilinis kami doon para sa andito ang bahay namin, oh. Ayan, oh. Ayan si Toto Redel, oh. Maglilinis kami dito, oh. Dito. Dito, sulod ko. Direk ang amaning akong balay, oh. So, ito ang aking balay, guys. Haunted house na ang balay ko. So, itong bahay natin, oh. Ito ang bubong niya ngayon. Dali, dinagin natin ako. Kari, oh. Inyo ni iyatag mo kay mama mo. Inyo na sa mga utod mo, ha? Ang tanong mo daan mga tukulita. Iyatag mo na sa mama mo, ipakita mo, ha? Ang mo, sino ako? Kilala mo ko? Ha? Sino ako? Kilala mo ko? Si Tabel, ha? So guys, dito kami ngayon. Maglilinis kami. Kung hanggang saan lang ang aming kayang linisin dito. Kasi ang bahay na to, 3 years na ata. O 2 years. 2023. 2 years na pala itong hindi natauhan guys, simula nung mamatay si nanay noong 2023. So magti 3 years na nga sa March. Pero nung huling umira dito yung kapatid ko, pero iniwan din nila kasi bumalik sila sa Manila. So ngayon ang bahay na to is ipapa-renovate. Ito lang ang bahay na hindi pa tapos pero i-renovate na naman. So bali ipapaano ko to guys, ipapatanggal yung 1/4 ng bahay ko para makapasok dito sa aking lote. So at makapaglagay tayo ng bubong. Kasi wala to siyang magandang bubong guys. Temporary lang tong ginawa to. Pero nagtagal din ha. Nasa 10 years or 15 years. Kasi ito yung 2010 din to na ipagawa ko noon. Ang nilagay lang dito is kawayan at saka yung yero na ordinary lang. So ngayon, ipapatanggal ko na tong bubong niya kasi nga nagsisitanggalan din naman noon nung nagbagyo. So ayun, patatanggal ko at saka ipabakbak ko yung kabilang bahay ko para mapasok dito sa lote ko. Gano, at saka syempre ipaano natin to guys, talaga. Ipabago ko yung pintuan guys, yung position kasi hindi ko type yung nakaharap doon sa may kalsada. So dito gusto ko sa may kabila para pagpasok terrace tapos pintuan na. So meron pa naman natirang lote ay space sa harap namin. Siguro ang setback niya is mga 4 or 4.5. So kukunin ko lang yung 4 yung 2 meters. Mga 4.5 sigurong setback guys. Parang ganun. Medyo malaki-laki pa. So ito ngayon ang aming kusina dati. So pinapakita kong ito yung ating linisan. Natanggalin namin to yung higaan na to kasi masisira lang to guys pag hindi to nagamit. So ipapabigay ko doon sa pamangkin ko sa kabila. At ito muna ang aming gagawin. Maglinis muna kami dito sa guys, sa segment. Actually may flooring na to siya, kaya lang syempre wala nang bubong, napasukan ng tubig, so nag-stuck ang tubig dito at nagkaroon ng mga lumot-lumot.
So, dito ako sa kusina magsisimula guys kasi medyo mainit sa may walang bubong. Dito kasi may bubong siya kahit konti. So, tatanggalin ko lang itong mga dumi-dumi dito sa may aming paglutuan dati. So, natanggal na namin dito guys yung mga bulok na kawayan kasi kawayan na naman ang ginamit namin dito. At saka ito sa aming lutuan dati. Siyempre gumagamit kami ng kahoy noon at saka uling. So ito, marami siyang mga natirang buhangin ng kahoy. Yung pag nagsunog ka ng kahoy, di ba? Siyempre may maiiwan na abo. So yun. At saka siyempre alam niyo naman guys, sa probinsya maraming kahoy. So ngayon, ang gagawin ko is linisan muna to guys yung kusina, tapos doon sa may kwarto tatanggalin ko kasi may mga linoleum doon guys na nilagay kami nung namatay si nanay. Sinapin namin sa sahig kasi syempre flooring lang, so medyo maalikabok at maraming diba, maraming sand. So ginawa namin, nilagyan na namin ng linoleum at saka nilagyan namin ng kama kasi walang higaan dito guys kasi iniwan to ni nanay 2020, doon siya natira sa kapatid ko sa kabilang bayan, and then nung umuwi siya dito guys, syempre namatay siya, inuwi siya namin dito sa bahay na to at dito siya namin pinaglamayan. So walang gamit na natira dito noon guys kasi pinagkuha ng kapatid ko. Syempre sayang naman at hindi magamit yung masisira. Merong natira dito konti lang pero di ko alam kung nasaan na, baka binagtatapon na ng isa kong kapatid na naiwan dito dati kasi silang naiwan dito bago ako bumalik sa Singapore. So siguro pinagtatapon niya or hindi ko alam, pinamigay niya. Ang natira lang dito is yung aking mga box. Yung box na yun is nilagyan ko yun ng mga gamit ko noon nung nasa Barinta ako, pero hindi ko na hindi ko na i-check noon nung bago ako malis kasi ko lahat yun dyan, yung gamit ko pinaglalagay. So may hinahanap ako kasi nawawala yung birth certificate ko, hindi ko alam kung nasaan, pero di bali kukuha na lang ako ulit sa may tawag doon sa PSA. So ayun, medyo maalikabok siya guys at saka parang wala akong ganang magtrabaho kasi alam niyo tanghali kami dumating dito hindi pa kami nakapananghalian, tinapay lang ang kinain namin. O diba, excited akong maglinis pero hindi pa ako pananghalian kasi iniisip ko na makapaglinis ako sa araw na ito. So ayan, ito na kami, dito na muna tayo guys sa may kabila na kami dito sa supposed to be ito yung kusina ko dapat, kaya lang naisip ko baliktarin ko yung kusina ko, gagawin ko na tong kwarto at yung kusina, ang kwarto namin gagawin kong kusina kasi medyo malaki to siya guys compare sa kwarto na nagawa namin noon kasi may dalawang kwarto yan dito guys. So kita nyo yan sa gilid na may brown na yan na kahoy, yun ay is cabinet. Nilabas namin sa kwarto kasi meron mga kinainan ng anay. So nilabas namin at saka maraming malanggam na pula, masakit pag nangagat. So nilagyan ko muna ng doon sa kwarto na yun guys kasi linisan ko pa din yun. At itong pinaghahakot namin to guys, mga gamit pa to ni nanay noon at ng kapatid ko. Pero i-check ko to siya guys kung may pakinabangan pa kukunin ko. Pag wala na, itatapon ko na lang guys. So tingnan nyo, grabing alikabok dito guys. At saka marami siyang guys, dumi kasi syempre alam nyo naman walang tao dito. Tinakpan lang to siya ng yero na sira-sira din. Yung yero din dito. Ko ng amon at limpyuan ang nalimpyuan ko sa likod kag sa tubang araonan. Naghawan din sa aray, ipatapas ko na gurot na yan. May kilala ka mga ka-architect? Architect? Wala ako kilala. Sige na mo ni Badyaw.
So guys, tapos na kaming maglinis doon sa aming bahay. Dito na ako at maglilinis na rin ako ng katawan ko. Maghuhugas muna kami dito guys bago kami pupunta sa may palengke kasi may bibilin kami at syempre kakain kami doon ng linigis. Kasi matagal na panahon na hindi ako nakatikim ng linigis. So, meron pa kaya dito sa Dumangas. So, hindi ko sure kasi nung elementary kami, ako high school, na meron yan tinitinda doon sa palengke. So, isang tindahan lang ang nagtitinda yan doon. So, iwan ko kung meron pa ngayon. So, ito try namin mamaya pagpunta namin sa palengke. Kasi bibili kami ng ulam ng isda at gulay. At saka bibili ako ng chinelas kasi wala akong chinelas na So, nagkaon kami diri ng linigis. Sama na yung linigis nila diri sa Banwasang Dumangas. Hari ang kay dyan. Kaon kami sa linigis. Sige dyan. Ang ginakaw naman linigis. Wala pa, taabi ka pa niya aga. Ano pa ang gutom ka? Sige lang doon mo na yung panyaga ta. No? Namit may manok ba? Wala, bagon. Tukod mo mo mo. Hindi na ito, bayan na ito. Nabigitaw na.
So, pauwi na kami. Nakatapos na kaming kumain. At may binili na kami kung ano-ano pa. Pauwi na kami guys. At syempre, dahil gabi na, ano na oras? 5:30 na. So, uuwi na kami ni Gideon. Dito kami sa harap ng simbahan. Sa tsaka matraffic dito sa Lumagas. Tingnan nyo. Nagsa-traffic dito. Wala ako to galing kakato kay nanay ba? Ha?